and knowledge, O Lord, hallelujah. In the name of Jesus, amen. Amen. Our topic for today is heart of worship. Worship being God-centered. Sabi po sa Romans 12:1, therefore, I argue you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Sa verse na ito, makikita natin kung paano natin i-worship si God through our spiritual as holy and pleasing to our God. Alam niyo ba na kami din tumatayo dito sa harap ay may mga weaknesses din. May mga pagkakamali na pag namali ng tipa, gitarista, katulad kanina, di ba, parang kasi bago lang yung pinanta natin, na nung namali yung pasok ang worship leader, lalo na ako talagang super mali talaga ako lagi. Na yung, di ba, patotoo ko din sa inyo dati, may banda ako talagang, hindi talagang, siguro, may gift ako sa boses pero wala akong gift sa tenga. Aminado ko dyan na minsan na yung mga banda ko sila pa yung nahihirapan kasi parang papasok na pala ako sa chorus talaga. Pero alam niyo yun yung parang yung sinasabi ko sa inyo, nadi-distract din kami. Lalo na pag mali-mali talaga at may mga bagay na di nasunod sa pinag-practice namin. Dito lumalabas yung lose sight of where you are in God and the purpose He has for you. Dito ang oras na kailangan nating tanungin ang mga sarili natin. Who are we and what are we doing? Madaming distraction sa paligid natin, di ba? Isa na dyan yung mga iniisip natin, yung ating mga kasalanan, yung mga nagawa natin kanina, kahapon. Pag nasa presence naman tayo ng worship song, natin natatakot tayong kumanta. Kasi iniisip natin baka naman yung katabi natin ay marinig ang ating angel voice. Di ba? Parang gano'n. Na parang minsan naku-conscious tayo sa sarili natin na, ay baka naririnig niya ng napakaganda kong boses na parang ginupit na yero. Di ba? Pero alam niyo ba na ang true worship comes from the relationship we had with the Lord. It is built around the way we live our lives, kung paano tayo mamuhay bilang Kristiyano at paano ang relasyon natin sa Kanya. At kung we are living God-centered lives, not focusing on the material things, but on godly, diba? Kung iisipin natin ang mga distractions sa buhay natin habang kumakanta at nagpupuri tayo sa Kanya at nakapokus lang tayo sa ating mga sarili, eh di nga talaga natin mararamdaman ang anointing niya. Diba minsan tayo, pag tayo nag-worship kay God, lalo na kanina, diba bago yung kanta, parang, ano daw yon? Ano ba yun? O, diba, parang ano nangyari? Hindi ko alam to. Na parang ganon. Pero alam nyo ba, way yun ang distraction ni God. Pero tingnan nyo yung lyrics. Damdamin nyo yung lyrics. Kasi yung lyrics, dun mo sasabi, yung mga lyrics ng worship, parang prayer para kay God. Yung the more, lalo na yung, diba, yung, saka, may pagkakamali din ng ating technician dahil hindi ko talaga mabasa. Yan din ang way ng distraction, di ba? Parang minsan, ano yan? Di ba? Sa susunod, Father, sa susunod, Papa, inormal mo na lang at talaga sumakit na yung ulo ko sa French, sumasakit pa yung ulo ko dyan, di ba? Parang, pero yun yung way of distraction na parang, pag hindi na talaga natin, katulad kanina, parang hindi ko mabasa, na parang, alam niyo yung yung humming di nyo naiintindihan yung lyrics at hindi nyo din naiintindihan yung kumakanta at medyo may yan, si Bong, ha? Yan, diba? Parang ganyan. Diba? Na parang, minsan naman lahat naman tayo, diba sabi ko nga, lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo talagang dinadali ni Taning. Sabi sa Exodus 30:14, do not worship other God, for the Lord whose name is jealous, is a jealous God. If we are focusing to ourselves, we are just worshiping ourselves, not God. Bago tayo magsimba, di ba natin napapansin na talaga naman ang enemy ay gagawa ng paraan to distract us. Tulad ng madalas, kung hindi nawawala yung sapatos ko, eh minsan, umaga pa lang, dami ng distraction, na-late ako ng gising, tapos nasira yung paglagay ko ng eyeliner sa aking mga mata. Diba? Yun yung mga ginagamit ni Satan, ginagamit ni Taning to distract us. Diba? Lalo na pag kunyari, aalis pa lang tayo ng bahay, talagang tagal ng bus,
Yun ang mga ginagamit ni Taning, tagal ng metro. Tapos minsan may nakabangga pa sa'yo na hindi ka man nagsorry. Ay, gusto mo nagsorry? Yun yung mga way na ginagamit ni Stacy ni Taning. Para pagdating mo dito, talagang busit na busit ka. Nakakabusit na na. Alam mo yun, yung parang pagpasok mo dyan, hindi mo na naiisip yung ay, kay God pala ako, hindi yung sarili ko, hindi man nag-sorry. Di ba, may mga ganun tayong moments na talagang, minsan, late na tayong gumising, na linggo eh. Parang alam mo yun, na parang Monday to Friday, hanggang Saturday, ang gising mo, alas 7 ng umaga, di ba? Tapos, Sunday, na hindi mo minsan naiisip na parang gano'n, way of distraction pala yun ni Taning. Na parang, tapos lalo pag nag-worship na tayo, naalala mo yung, yan, katulad yan, di ba, distraction ni Taning, di ba, na parang, we have the way of distraction. Na parang, if we are focusing to our distraction, if we are focusing to ourselves, oh, di ba? Kayo natawa tayo nung ginagawa niya, di ba? Distraction, di ba? Tapos, naisip niyo ba yung sinasabi nung nasa harap dito? Kung paano, kung ano, di ba? Parang, we need to focus on our God, not on ourselves, and not to others, di ba? Sabi dito, sabi sa 1 Peter, di ba, sa distractions, pero alam niyo ba, may sagot si Peter sa distraction. Sabi dito sa 1 Peter 5:9, resist him, standing firm in the faith. We have a God who is jealous of our worship. We need to focus only to Him, not that He need our worship, but in the simple fact that He take great pleasure from our worship and adoration of His name. At may benefits din tayo doon. Kasi dito natin napaparamdam kung gaano natin siya kamahal. Diba? At kung paano siya gumagalaw sa buhay natin. Diba? Every day in our lives. Na para sa buhay natin. Katulad din, diba? Parang sa buhay natin dito sa Paris. Diba? Parang dati nag-iisip siya na wala pa akong trabaho. I'm so sad. Parang gano'n. Pero tingnan mo kung gaano gumagalaw si Kristo sa buhay natin, na parang kahit wala tayong trabaho, nakakakain tayo. Pero nagda-diet daw kasi siya. Yung nakakakain tayo, tapos all of a sudden may tatawag na lang na, uy, kailangan ko ng gupit. Diba? Katulad sa atin, mga full-time, diba? Na akala natin, kakapagod na talaga ang life. Na everyday na lang, routine na lang ng routine. Pero hindi nyo ba na ano yung galaw ni Kristo sa mga buhay natin, na parang iba, lalo na pag kunyari lumalakad ka, patuloy kang lumalakad, even marami kang weaknesses sa katawan mo, di ba? Parang kahit gaano kasama ka sa mundo, God is always forgiving us. Diba? Sabi dito, and what who we are in Him so that we will remain standing in faith and trust in God, in our Savior. Pasensya na po, ako ay masyadong bulol. Diba? Diba parang isipin natin yung pag nadidistract tayo, alam nyo, isipin nyo na lang na si Taning nagpapa-KSP. Diba parang gano'n, na kunyari talaga namang yung sapatos mo ay napunta doon sa pinakailalim ng kama at hindi mo masundot, na parang, oh, diba, ngiti ka lang, na parang si Taning to, parang gano'n. Tapos kunyari sa trabaho, diba, minsan talagang pag pumapasok tayo sa trabaho, ang daming distraction. Lalo na pag kunyari pagpasok mo sa trabaho, talaga namang mainit ang ulo ni Madam. Diba? Talagang minsan, ano kaya ginawa ko? Ba't ang init ng ulo niya, diba? Isipin na lang natin, yun ang mga way ng distraction ni Satan para to test our faith in God and to test our trust in God na siya ang gagalaw sa buhay natin. Sabi dito, ito yung pinaka-i-intenyo yung story. Tayo ko yung ilaw? Hindi ang video. Walang video, tell story to. May isang bata na graduate siya ng high school. Alam ko, alam nyo na to, pero don't react. May graduate siya ng high school. Talaga naman cum laude siya, gano'n. Sabi niya doon sa papa niya, Papa, pag-graduate ko ng high school, sabi niya, magka-college na ako, so kailangan ko ng car. Sabi niya gano'n. Sabi niya, gusto ko yung mamahalin ng car. Sabi niya gano'n. Sabi ng tatay niya, ganun ba? Sabi niya gano'n. Sabi niya, sige, pag-isipan ko,
tingnan ko kung ito na. Sabi niya, I deserve it, Papa. Sabi niya gano'n. Nag-aaral ako mabuti, may honor ako. Dapat alam ibigay mo yung karapat dapat lang sa akin. Dumating ang kanyang graduation day. Tapos ang binigay, pagkatapos excited siya, wow, may car na ako tomorrow. Sabi niya gano'n. Sabi niya, excited siya. Sabi niya gano'n. Pagkababa niya doon sa stage, sabi niya, Papa, nasaan na yung regalo ko? Sabi niya gano'n. So, sabi ng Papa niya, sa bahay na lang, gano'n. Sabi niya, ay, talagang ang kotse, ang regalo ni Papa ko, gano'n. Tapos pagkatapos nun, nasa bahay na sila, binigyan siya ng Papa niya ng Bible. Parang, ha? Ang gagawin ko dito? Ano to? Anong gagawin ko dito? Sabi niya doon sa Papa niya. Ang sabi ko, car. Hindi ko sinabing Bible. Sabi niya gano'n. Kasi itong Bible, ano gagawin ko? Libro lang to, babasahin ko lang to. All my high school life, nagbabasa ko ng libro. Binayo ko niyan. Sabi niya, nakaka-disappoint ka. Lalayas na ako sa bahay na to. Sabi niya gano'n. Lumayas yung bata. Lumayas yung bata sa bahay. Tapos pagkatapos nun, iniwanan niya yung Papa niya. Kasi, nag-aaral siya ng mabuti kasi gusto niya magka-car. Iniwanan niya sa bahay. So, nag-aaral siya, nag-working student siya. So, yung tatay niya, hindi niya dinadalaw, ni minsan. Kasi nga parang na-disappoint siya dahil sa binigay na Bible. Parang ganon. Tapos pagkatapos nun, yung Papa niya, hindi nagsalita. Na parang wala na lang siyang kinibo. Na parang, sebe, alam mo, kinimkim. Kasi ganyan ng mga lalaki eh. Na parang, better na lang na wag ako magsalita. Kasi ang babae talagang bongera, talagang ma-explain. I-explain niya pati yung kulay ng kuko niya, pati yung gano'n ang babae. Ang lalaki hindi siya nagsalita. Pati yung manicure. Oo. Tapos pagkatapos nun, pagkatapos nun, lumipas ang maraming panahon, lumipas ang maraming taon, nakagraduate ang bata ng college. Pagkatapos yung tatay niya, nanghina. So nagkasakit yung Papa niya. Tapos pagkatapos, sa sobrang galit niya sa puso niya, hindi ako dadalaw. Yung parang, alam mo, kinimkim niya, talagang, kasi parang binuhos niya yung pag-aaral niya, na parang akala niya may reward siya para sa Papa niya. Pagkatapos nun, namatay na yung Papa niya. So, anak lang naman siya. So, nakaramdam din siya ng, bakit? Parang gano'n. Pagpasok niya dun sa bahay, nagsiselfie-selfie, alam niyo yung imo-imo dun sa movie? Imagine niyo na lang na kung nagsiselfie-selfie siya. Tapos pagkatapos nun, sabi niya, paano nagawa ko? Parang gano'n. Parang gano'n. Kasi hindi mo ko pinila ng sakyan eh. Sabi niya gano'n. Kaya sumobra yung galit ko sa'yo na parang gano'n. Pero, look at me now, I'm doing best. Sabi niya gano'n, mayaman ako. Gano'n. Tapos pagkatapos, nakita niya ngayon yung Bible na binigay sa kanya ng Papa niya. Sabi niya, tapos ito yung pagpapalit mo sa akin. Sabi niya, ito pagpapalit mo sa akin. Biglang may nalaglag na susi. Susi ng car. Yung susi ng sasakyan, nakaipit lang pala sa Bible. Na parang, may sulat na nakalagay na parang, anak, you did your best and this is your reward. Na parang, umiyak lang yung anak. Na parang pinagsisihan niya. The moral lesson, minsan we need to maintain our love with our heart para ma-receive natin ang gift na gusto natin. We're just focusing only with what we want but not what we have. Thank you and God bless. Amen.